Nagtuturo ka ng faith kahapon, pero kagabi, ikaw mismo nag-doubt. Ngayong linggo, ikaw ang magfa-facilitate ng Bible study. Pero sa totoo lang, ikaw din ang may pinakamalalim na tanong. Alam mo yung feeling na hinihintay ka nila na magbigay ng sagot, pero ikaw mismo hindi mo alam kung paano mag-hold on? Tinitingnan ka nila na parang may lakas ka, pero sa kwarto mo, iba ang laban mo. May doubts ka, may takot ka, may mga tanong na hindi mo masabi. At sa isip mo, paano ako magtuturo ng bagay na hindi ko pa fully na-experience? Paano ako magiging leader kung hindi ko pa nga na-figure out yung sarili kong faith? Kapatid, hindi ka impostor. Wounded healer ka. Alam mo ba kung sino ang pinaka-qualified magturo ng faith? Hindi yung perfect. Yung umabot na sa point na almost bumitiw. Pero nag-hold on pa rin. Yung natuto kung paano humawak kahit di makita ang daan. Yung naramdaman ng doubt, pero nag-choose pa rin na magtiwala. That's your credential. Yung comfort na natanggap mo habang lumalaban, yan ang ibibigay mo sa kanila. Hindi yung theoretical na faith, yung tested, yung galing sa tunay na laban. Kasi ang totoo, hindi nila kailangan ng leader na perpekto. Kailangan nila ng leader na totoo, na alam kung paano lumaban, na alam ang struggle, pero alam din kung saan kumapit. Sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4, He comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble, with the comfort we ourselves receive from God. Ikaw ngayon, you're not teaching what you've mastered. You're sharing what saved you. Yung doubt mo, that's not disqualification. That's your training ground. Kasi pag dumating yung araw na yung disciple mo mag-doubt din, ikaw ang unang tatakbuhan nila. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil nandyan ka na, nakaraos ka, at tinuruan mo silang humawak kahit hindi makita ang daan. Teach from your scars, not just your strength. Kaya tumayo ka, bumangon at mag-lead ng souls for Jesus.